Guys, aminin nyo, sino sa inyong mahilig sa enemies to lovers na may kasama pang matinding chase? Pero paano kung ang tinatakasan mo o hindi lang basta ex-boyfriend? Kung hindi isang bilyonaryong kontrolado ang bawat sulok ng mundo? Kilalanin si Melissa, isang yaya na akala mo ordinaryo lang pero ang tadhana ay may ibang plano. Isang gabing nagkamali, 4 na mini Dave ang bunga at ang desisyon niya ang tumakas na lang 4 na anak na take note, sobrang talino at may kanya-kanyang attitude. Pero dito papasok ang twist na ikakagulat nyo. Akala nyo ba ay simpleng pagtakas lang ito? Maling-mali kayo dahil sa kwentong ito, ang pagtakas ay hindi pala laro ng tadhana. Ito ay isang calculated move na may malalim na sikreto. Sino nga bang tunay na biktima? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina kapag ang kalaban mo ay ang mismong ama ng mga anak mo na may hawak ng buong imperyo? Ihanda ang mga sarili nyo dahil ang running away with the billionaire's quadruplets ay hindi lang basta romance. Ito ay punong-puno ng tensyon, hacking, betrayal at higit sa lahat isang happy ending na paghihirapan nating makuha. Tara, simulan na natin. Sa mundo ng mga Vergara, ang bawat hininga ay may katumbas na presyo at ang bawat sikreto ay may kaakibat na kamatayan. Si Melissa ay isang simpleng babaeng namuhay sa anino ng mansyon ng mga Vergara. Bilang yaya, ang tanging tungkulin niya ay sumunod, ngunit isang gabi ng pagkakamali, isang gabing ginugol sa mga bisig ng malupit at malamig na bilyonaryong si Dave Vergara ang nagpabago sa takbo ng tadhana niya. Nang malaman ni Melissa, nagdadalang tao siya sa 4 na supling ni Dave. Hindi kagalakan ang natagpuan niya kung hindi panganib. Sa paningin ng mga Vergara, ang mga bata hindi pamilya, sila ay assets. Mga tagapagmana na kailangang hubugin sa ilalim ng bakal ng kamay ni Dave o tuluyang burahin kung magiging sagabal sa imperyo. Hindi siya magpapatalo. Sa gitna ng isang madilim at maulan na gabi, tumakas si Melissa, bitbit ng 4 na sanggol. Binura niyang kanyang pagkatao. 5 taon siyang namuhay sa takot, pabalik-balik sa dilim, habang ang mga mini Dave ay unti-unti nagpapakita ng talino at ugaling naglalantad sa kanilang tunay na pagkatao. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Sa isang hindi inasahang pagkakataon, muling nagtagpo ang landas nila ni Dave sa loob ng isang boardroom. Si Dave ay mas makapangyarihan, mas mapaghiganti, at mas obsessed na hanapin ang babaeng nagnakaw sa kanyang mga tagapagmana. Ngayon, kailangang harapin ni Melissa ang lalaking hindi marunong magpatawad, ngunit habang unti-unting nabubunyag ang katotohanan, isang mas nakakilabot na sekreto ang lalabas. Ang pagtakas ni Melissa ay isang hindi simpleng pagtakas. Ito ay bahagi ng isang laro na matagal na palang sinimulan ni Dave. Sinong tunay na biktima at hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa 4 na anghel na ang dugo ay nananalaytay ang bagsik ng isang bilyonaryo. Ang ulan ay humahampas sa malalapad na bintana ng mansyon ng mga Vergara, tila mga palaso na gustong bumasag sa salamin. Sa loob ng silid, ang hangin ay nanunuot sa buto. Malamig, malinis at walang bahid ng anumang emosyon. Nakatayo si Melissa sa harap ng isang maleta na halos wala pang laman. Ang mga kamay niya ay nanginginig na hindi niya mapigilan. Sa labas ng pintuan, narinig niyang mga yabag ng mga gwardyang hindi kailanman natutulog. 5 buwan mula nung gabing yun. Ang gabing nagpabago sa lahat. Ang gabing nakita niya ang human side ni Dave Vergara. Isang sandaling puno ng pagnanasa at pagmamakaawa sa gitna ng kadiliman, ngunit pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang malamig na Dave. Ang bilyonaryong tinuturing ang lahat bilang piyesa sa kanyang chessboard. Hinaplos ni Melissa ang kanyang tiyan, ang 4 na pinting ng puso na sumasabay sa kanyang sarili, ang nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing meron siya. Sa loob ng kanyang sinapupunan ay hindi lang basta mga sanggol. Silang magiging assets ng Vergara Empire. Alam niyang nakatadhana sa kanila. Ayon sa mga bulong-bulungan sa loob ng mansyon, ang mga anak ni Dave ay sinasailalim sa matinding pagsasanay mula sa murang edad.
Walang laro, walang pagmamahal, at tanging disiplina at kapangyarihan lang. Hindi ko hayaang mangyari yun, bulong niya sa sarili. Ang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng determinasyon. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya hindi nang milisang pumasok sa mansyong ito bilang isang hamak na yaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, oo. Ngunit may nagniningas na apoy ng pagiging ina. Kinuha niyang maliit na sobre na ninakaw niya mula sa opisina ni Dave. Laman itong isang peking dokumento ng pagkakakilanlan at isang susi na magbubukas isang locker sa train station. Ang huling naiwan niyang pag-asa. Biglang bumukas ang pintuan. Hindi kumatok ang lalaking pumasok. Ang presensya pa lang ni Dave ay sapat na para pigilan ang paghinga ni Melissa. Nakasuot to ng mamahaling tuksido. Basang-basa ng ulan at ang mga mata nito ay parang mga matatalim na kutsilyo na humahawi sa kadiliman ng silid. Saan mo balak pumunta, Melissa? Ang boses ni Dave ay mababa, rehistrado at puno ng banta. Tumigil ang mundo ni Melissa. Ramdam niyang pagtibok ng 4 na nilalang sa kanyang tiyan, tila nakakaramdam din ng panganib. Magpapahangin lang, sir. Sagot niya, pilit na pinapatatag ang boses kahit ng kanyang mga binti ay parang lupaypay na sa takot. Lumapit si Dave. Bawat hakbang nito ay parang paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Huminto to sa harap niya. Ang matangos na ilong ay halos dumikit na sa kanyang pisngi. Naamoy niyang pabango nito. Kahoy, tabako at ang amoy ng kapangyarihan. Alam mong rules, Melissa, walang lumalabas na mansyong ito nang walang pahintulot ko. Mariin itong sabi habang hinahawakan ng kanyang baba at pinatitig siya sa mga mata nito. Ano ang tinatago mo? Wala, pagsisinungaling niya, bagamat ang kanyang puso'y parang gustong kumuwala sa kanyang dibdib. Siguraduhin mo lang, wika ni Dave bago to tumalikod. Dahil kapag may nalaman akong traidor sa bahay na to, hindi lang trabahong mawawala sa kanya, buhay niyang kabayaran. Nang lumabas si Dave, halos bumagsak si Melissa sa sahig. Alam niyang ito ng huling pagkakataon. Kung hindi siya aalis ngayon, hindi siya na makakaalis kailanman. Mabilis niyang sinuot ang kanyang coat, binalot ang kanyang tiyan na makapal na tela para itagong umbok at dumaan sa bintana nagdudugtong sa fire escape. Habang bumababa siya sa hagnadan, sa gitna ng malakas na ulan, tumingin siya sa huling pagkakataon sa bintana ng kwarto ni Dave. Isang anino ang nakadungaw doon, nakatingin sa kanya. Hindi siya lumingon muli, tumakbo siya. Ang bawat takbang ay papalayo sa binangguan ng kanyang puso at papalapit sa isang kinabukasan na siya lamang ang magdidikta. Ang ulan ay hindi na isang hadlang, ito ay naging saksi sa kanyang paglaya. Sa loob ng kanyang isipan, isang pangakong kanyang binuo. Mabubuhay kayo kahit ano pang maging kapalit. Ang 5 taon ay parang isang kisap mata at isang habang buhay sa parehong pagkakataon. Sa isang liblib at masukal na bahagi ng isang probinsya sa Hilaga, nakatayo ang isang maliit at kupas na bahay na napapalibutan ng matatayog na puno ng pino. Dito, malayo sa kinang ng mga ilaw ng syudad at sa mapanuring mata ng mga Vergara, nagtago si Melissa. Ngunit ang katahimikan ng paligid ay kabaliktaran ng ingay sa loob ng bahay. Mami! Si Kael! Kinuha niya yung charger ng tablet ko! Sigaw ng isang maliit na boses. Hindi ko kinuha! Ginamit ko lang para i-hack ang firewall ng local internet provider. Kailangan ko na mas mabilis na connection! Depensa naman ng isa pang boses sa puno ng pagmamalaki. Napahilot sa sentido si Melissa habang nagluluto ng simpleng hapunan. 4 na pares na mga mata ang nakatitig sa kanya. Sila ang kanyang mga quadruplets. Kael, Kian, Kiera at Kai. Silang 4 ng anghel na nagtataglay ng pisikal na katangian ni Dave. Ang matatalim na mga mata, ang buhok na parang gabi at ang tindig na likas na nag-uutos. Ngunit higit sa kanilang itsura, ang kanilang talino nagpapatakbo sa maliit nilang mundo. Sa edad na 5, ang mga bata hindi naglalaro ng manika o kotse-kotsehan. Si Kael, ang panganay, ay may hilig sa teknolohiya. Sa loob ng ilang buwan, naging eksperto na siya sa coding at hacking. Si Kian, ang tahimik ay may photographic memory. Kaya niyang kabisaduhin ang bawat libro sa kanilang maliit na silid-aklatan sa loob ng isang araw. Si Kiera, ang tanging babae may likas sa kakayahan sa pagbabasa ng kilos ng tao. Parang isang maliit na psychologist na alam kaagad kung kailan nagsisinungaling ang isang tao.
At si Kai, ang pinakamakulit, ay may pambihirang galing sa pisikal na pakikipagsapalaran. Siyang scout ng grupo. Mga anak, tawag ni Melissa. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang nag-aalab na dibdib. Minsan nakakatakot makitang mga anak. Sa bawat kilos nila, nakikita niyang anino ni Dave. Sabi ko na sa inyo, huwag niyong gagamitin ang internet. Nang basta-basta't baka may makatuntun sa atin. Tumingin si Kiara sa kanyang ina. Ang mga mata nito ay nanunuot. Mommy, may hinahanap ka ba? O may iniiwasan ka? Natigilan si Melissa. Kahit 5 lang edad nila, ang kanilang pangunaway lampas sa normal. Alam ng mga bata na may sikretong kanilang pamilya. Alam nilang wala silang ama at alam nilang kailangan silang magtago. Ang mahalaga ay ligtas tayo, sagot ni Melissa. Pilit nang ngumingiti habang hinahain ang hapunan. Nang gabing yun, habang mahimbing na natutulog ang apat sa isang malaking kama, naupo si Melissa sa tapat ng bintana. Hawak niyang isang lumang dyaryo na nakuha niya sa bayan. Sa business section, naroon ang mukha ni Dave Vergara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Nakasaad sa artikulo na siyang pinakamayamang bilyonaryo sa Asia at naghahanap ito ng mga bagong katuwang sa negosyo. 5 taon nang nakakalipas, isip ni Melissa. Akala ko tapos ng lahat. Akala ko'y nakalimutan niya na ang yaya na biglang naglaho. Biglang tumunog ang laptop ni Kael na nakapatong sa mesa. Isang mensahe ang lumabas sa screen. Isang encrypted code na tanging mga Vergara lang ang gumagamit. Nalamig ang buong katawan ni Melissa. Hindi maaari, bulong niya. Sa screen may isang simpleng text. Nakita na kita. Hindi to mensahe para sa mga bata. Ito ay mensahe para sa kanya. Ang mga bata hindi pa alam ang panganib pero ramdam na Melissa ang kanyang safe haven ay hindi naligtas. Sa labas ng bahay may narinig siyang tunog ng makina ng sasakyan na huminto sa dulo ng kalsada. Ilang sandali lang, isang spotlight ang tumama sa kanilang bintana, pumuputol sa kadiliman ng gabi. Ang bilyonaryo hindi lang naghahanap, siya ay nangangaso na. Mommy? Gising ni Kian, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng pag-aalala. Sino yung mga lalaking nakaitim sa labas? Hinarap ni Melissa ang mga anak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit ang kanyang disposisyon ay naging matigas. Kael, Kian, Kiera, Kai, makinig kayo kay Mommy. Ilabas din yung emergency bag sa ilalim ng kama. Hindi tayo pwedeng mahuli. Sa sandaling yon, alam ni Melissa na ang nakaraan hindi na lang basta alaala. Ito ay kumatok na sa kanilang pintuan, dala ang puot at ang pangakong babawiin ng lahat ng kinuha niya. Ang katahimikan ng gabi ay wanasak ng tunog ng mga yabag sa labas ng kanilang maliit na bahay. Hindi ito ordinaryong kalampag. Ito ay mga hakbang ng mga profesional na mga taong sinanay para pumatay o dumukot ng walang ingay. Kael, ayusin mong thermal scanner natin, utos ni Melissa. Ang kanyang boses ay mabilis pero kontrolado. Kiera, dali mong mga kapatid mo sa secret passage, sa ilalim ng sahig, ngayon din. Ang bawat batay kumilos na parang isang unit ng militar. Walang sigawan, walang pag-iyak. Yun ang nakakatakot na katotohanan. Kahit hindi nila alam kung sinong ama, ang dugo ni Dave Vergara ay nananalaytay sa kanila. Ang pagiging tactical ay natural sa kanila. Mommy, 3 silang nasa harap, 2 sa likod. Ulat ni Kael habang mabilis na nag-a-adjust ng frequency sa kanyang improvised monitor. At may isang sasakyan na humaharang sa kalsada. Itim na SUV, armor-plated. Ito ang sasakyan ng Vergara Group. Nanikip ang dibdib ni Melissa. Dito na ba matatapos ang lahat? Bago pa man makasagot si Melissa, isang malakas na sipa ang nagpabukas sa pinto. Hindi na kailangang pumasok ng mga estranghero. Isang flashbang grenade ang inihagis sa loob na nagdudulot na nakakasilaw na puting liwanag at nakakabinging ugong. Naramdaman ni Melissa ang pagdapo ng kanyang katawan sa sahig. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ang kanyang pandinig ay parang nilagyan ng bulak. Pilit siyang bumangon kahit ng bawat kalamnan niya ay nagrereklamo sa sakit. Nakita niya mga aninong pumasok, malalaking lalaki na may mga bitbit ng silent firearms. Nasa sila Melissa? Isang boses ang dumagungdong mula sa gitna ng mga lalaking lumitaw, ang isang figura na mas matangkad at mas dominante sa lahat. Si Dave Vergara. Hindi itong Dave na nakilala niya dati na laging nakasuot ng malinis na tuxedo.
Ngayon suot nitong isang tactical vest. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit na hinaluan ng relief. "Huwag mong lalapitan ng mga anak ko!" sigaw ni Melissa kahit na wala siyang hawak na sandata. Tumayo sa harap ng secret passage. Nagsisilbing kalasag. Huminto si Dave. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang baril. "Mga anak mo? Sila ay dugo ko, Melissa. 5 taon. 5 taon mo silang itinago sa akin. Alam mo ba kung anong impyernong pinagdaanan ko dahil sa pagkawala mo? Dahil sa'yo sila mawawala, Dave," ganti ni Melissa. Ang mga luhay nagsisimula ng dumalis sa kanyang mga pisngi. "Ituturing mo lang silang mga gamit, mga mananayaw sa dulo ng iyong mga daliri. Hindi sila mga Vergara, sila'y mga bata. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo," malamig na wika ni Dave, sabay hakbang papalapit. "May mga tao na gustong pumatay sa kanila. Ang pagtakas mo naglagay sa kanila sa mas malaking panganib." Sa gitna ng tensyon, isang maliit na bagay ang lumipad mula sa dilim ng silid. Isang homemade EMP device na ginawa ni Kael. Tumama ito sa paanan ni Dave at sa kanyang mga tauhan. Namatay ang lahat ng ilaw. Nagkaroon ng sandaling kaguluhan. Gamit ang pagkakataon na yun, hinila ni Melissa mga bata mula sa secret passage at mabilis na tumakbo patungo sa likod ng bahay kung saan nakatagong kanilang lumang motorsiklo. "Hindi mo sila makukuha!" sigaw ni Melissa habang pinapaandar ang makina. "Melissa, itigil mo yan!" hiyaw ni Dave, ngunit huli na. Habang umaandar ang motorsiklo palayo sa masukal na daan, lumingon si Melissa. Nakita niya si Dave sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito bumaril, hindi ito nagutos sa mga tauhan nito. Nakatayo lang ito doon, nakatingin sa papalayo niyang anino na may ekspresyong hindi niya maipaliwanag. Isang kombinasyon ng pagsisisit matinding pagmamayari. Alam ni Melissa hindi pa itong katapusan. Ang aso'y nakahanap na ng scent ng kanyang hinahanap. Sa bawat kurbada ng kalsada, ramdam niyang bigat ng katotohanan. Ang kanyang pagtakas ay hindi na lang basta paglayo. Isa na itong habulan sa kamatayan. "Hindi ako susuko," pangako niya sa sarili habang yakap-yakap ang mga batang walang imik sa kanyang likuran. Hindi ngayon, hindi kailanman. Ang lungsod ng Maynila ay isang higanting makina na hindi natutulog, ngunit para kay Melissa, ito ang pinakaligtas na lugar para magtago. Sabi nga nila, ang pinakamagandang paraan para magtago ay magkubli sa harap mismo ng iyong kaaway. Matapos ang 3 linggong paglalakbay, nakahanap sila ng isang maliit na apartment sa isang abandonadong gusali malapit sa financial district. Dito, kailangan ni Melissa ng trabaho. Ang ipon niya ay paubos na at ang mga bati nangangailangan ng pagkain, gamot at higit sa lahat, anonymity. "Kael, siguraduhin mong mga documents na ginawa mo ay hindi mababypass ng kahit na anong firewall," utos ni Melissa habang inaayos ang kanyang buhok. Nagsuot siya ng salamin at blusa na nagmumukhang professional ngunit hindi mapapansin. "Naka-encrypt na sa 3 layers, Mommy. Kahit si CIA hindi mahirapang pasukin ang system ng HR nila," sagot ng bata habang mabilis na nagtitype sa isang lumang laptop. Nag-apply si Melissa bilang isang junior assistant sa Vergara Holdings. Ito ang mapanganib na desisyon sa buhay niya. Ngunit ito lang ang tanging kumpanyang nag-alok ng mataas na pasahod na sapat para sa kanilang 5. Ang araw ng interview isang impyerno ng kaba. Ang opisina ng Vergara isang toring salamin na tumutusok sa langit, isang simbolo ng kapangyarihan ni Dave. Habang naglalakad si Melissa sa lobby, ramdam niyang bawat tingin ng mga security guard. "Huwag kang titingin sa baba, huwag kang titingin sa taas. Maglakad ka lang." Nang tawagin ang kanyang pangalan, pumasok siya sa silid. Hindi si Dave ang interviewer, kundi ang HR director, ngunit habang sumasagot siya, isang boses ang narinig niya mula sa intercom. "Miss Santos, pakidala ng file tungkol sa Project Phoenix sa main office." Ang boses na yon, ang malamig at otoritibong boses na kailanman hindi niya malilimutan. Si Dave. Nalamig ang kanyang mga kamay, pilit siyang tumayo, tinahak ang elevator patungo sa executive floor. Habang paakyat siya, ang elevator ay tila isang sarcophagus na unti-unting sumasara. Nang bumukas ang pinto sa penthouse level, bumungad sa kanyang isang malawak na opisina na puno ng mga dokumento at mga monitor. Nakatayo si Dave sa harap ng malaking bintana, nakatalikod sa kanya. "Ilapag mong folder sa mesa," wika ni Dave na hindi lumilingon.
Ginawa niyang inuutos, mabilis nang nilapag ang folder at tumalikod para umalis. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, narinig niyang pag-click ng pinto, nag-lock ito. Masyadong mabilis ang paggalaw mo, Melissa, sabi ni Dave. Dahan-dahan tung humarap. Ang kanyang mukha'y may pagod at may anino sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng mga gabing hindi siya nakatulog. Akala mo ba, hindi ko malalaman kung sino nag-apply sa aking kumpanya? Sir, nagkamali kayo ng taong kinausap, sagot ni Melissa. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit ng kanyang mga binti ay nanginginig. Lumapit si Dave. Bawat takbang nito ay parang paghila ng pis sa palibot ng kanyang leeg. Hinawakan ni Dave ang kanyang braso. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit puno ng pait. 5 taon, Melissa. 5 taon akong naghanap sa bawat sulok ng mundo. At ngayon naglakad ka lang papasok sa mismong teritoryo ko? Kailangan ko lang ng trabaho, Dave. Wala akong kinalaman sa laro mo, pagmamatigas niya. Laro? Mapait na tumawa si Dave. Hinaplos nito ang kanyang muka. Ang daliri nito'y dumaan sa kanyang panga. Hindi ito laro. Ito ay pagbawi. Nasaan sila? Nasaan ang mga bata? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Pagsisinungaling niya, ngunit nakita ni Dave ang takot sa kanyang mga mata. Alam mo, bulong ni Dave, ang mukha ay nakapakalapit sa kanya. Alam mong sagot at ilabas mo rin sila sa akin. Dahil kung hindi sisiguraduhin ko na hindi mo na sila makikita kailanman. Sa sandaling yun, ang intercom ay tumunog. Sir, may security breach sa level 40. May mga nag-hack sa atin ng main server. Napangiti si Melissa sa kanyang isipan. Kael, binitawan ni Dave ang kanyang braso at mabilis na bumalik sa kanyang mesa para tignan ng monitor. Anong nangyayari? Sigaw nito sa kanyang mga tauhan. Samantalang dahan-dahang umatras si Melissa patungo sa pinto gamit ang isang maliit na electronic jammer na binigay ni Kael. In-override niya ang lock. Sa isang iglap nakalabas siya at tumakbo patungo sa elevator. Ang habulan ay nagsimula na, hindi lang sa labas ng kalsada, kundi sa loob mismo ng puso ng imperyo ni Dave. Alam ni Melissa na sa bawat segundong lumilipas, may lumalalim ang baon ng kanilang tadhana sa isa't isa. Ang hangin sa loob ng pampublikong parke ay puno ng tawanan at amoy ng cotton candy. Ngunit para kay Melissa, ang bawat uni ng ibon ay tunog ng serena. Pinagmasdan niyang kanyang 4 na anak. Sina Kael, Kian, Kiera at Kai na naglalaro sa ilalim ng malaking puno ng nara. Dito lang kayo sa malapit, paalala ni Melissa. Ang kanyang mga matay pabalik-balik sa bawat estrangherong dumadaan. Ang kabilang bahagi ng parke, isang itim na luxury sedan ang huminto. Ang mga tinted na bintana nito ay hindi nagpapakita ng kahit na anong senyales ng buhay. Ngunit alam ni Melissa, alam niya sa kanyang bituka na nandun si Dave. Ang paghahanap ni Dave ay hindi lang trabaho, isa na itong obsession. Samantalang sa playground nagkaroon ng maliit na gulo. Si Kai, ang pinaka-aktibo sa 4 ay aksidenteng nabunggo ang isang batang lalaking anak ng isang mayamang negosyante. Agad na nagkaroon ng sigawan. Ano ba? Tumingin ka sa dinadaanan mo, batang kalye! Sigaw ng ina ng bata sabay tula kay Kai. Agad na tumayo si Kiera, ang kanyang mga matay naniningkit. Huwag mo siyang hawakan, mariin niyang sabi. Ang boses ni Kiera hindi boses sa isang bata. Ito may otoridad ni kinagulat ng lahat na nakarinig. Anong sabi mo? Ganti ng babae. Akmang sasampalin si Kiera. Bago pa man dumapong kamay ng babae, isang malaki at matipunong kamay ang humarang sa ere. Tumigil ang oras. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling coat ang humawak sa pulso ng babae. Si Dave Vergara. Si Melissa na malayo sa eksena ay halos tumigil ang paghinga. Gusto niyang tumakbo, ngunit alam niyang kapag lumapit siya, mas lalong mapapansin ang presensya ng mga bata. Hindi tamang manakit ng mga bata, miss. Ang boses ni Dave ay yelo. Binitawan niyang babaeng halos manginig sa takot na makilala kung sinong kaharap niya. Pagkatapos ay lumingon si Dave sa mga bata. Sa sandaling nagtagpong tingin nila ni Kai, tila may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Si Dave ay natigilan, tinignan niyang buhok ni Kai, ang hugis ng kanyang kilay at ang pamilyar na kislap ng galit sa mga mata nito. Anong pangalan mo? Tanong ni Dave, ang boses ito'y pabulong na. Hindi sinasabi ni Mommy pangalan namin sa mga estranghero, sagot ni Kian na lumapit para protektahan ng kapatid. Ang talino sa mga mata ni Kian ay nagpatigil kay Dave. Nakakita niyang kanyang sarili sa mga batang ito. Sino ang mami niyo? Tanong ni Dave habang kanyang mga tauhan ay nagsisimula ng magkalat sa paligid ng playground.
Si Melissa hindi na nakapagpigil. Tumakbo siya. Ang kanyang puso'y halos sumabog. Kian! Kian! Sigaw niya. Nang marinig ni Dave ang boses na yun, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang galit, ang pagtataka at hindi maikakailang koneksyon. Melissa, tawag ni Dave. Umuwi na tayo. Utos ni Melissa sa mga anak. Hindi man lang nilingon si Dave. Hinawakan niya mga bata at mabilis silang hinila palayo. Melissa, tumigil ka! Sigaw ni Dave. Akmang susundan niyang mga to, ngunit ang isang grupo ng mga armadong lalaki, kalaban si negosyo, ang biglang lumabas mula sa mga puno. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng parke. Ang mga tao ay nagtakbuhan. Si Dave ay napilitang bumaling sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Sa gitna ng gulo, si Melissa at mga bata ay nakasakay na sa isang taxi at mabilis na nakalayo. Nang tumigil ang palitan ng putok, si Dave ay nakatayo sa gitna ng parke, hinihingal at puno ng dugo. Hindi sa kanya, kundi sa kanyang mga kalaban. Tinignan niyang lugar kung saan huling nakita si Melissa. May naiwang isang maliit na laruan na nahulog si Kai. Pinuluto ni Dave. Isang small metallic gadget na gawa ni Kael. Nahanap na kita. Bulong ni Dave sa sarili habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. At sa pagkakataong ito, hindi mo na ako matatakasan. Ang maling tagpuan ay naging mitya na isang mas malaking digmaan. Alam na ni Dave ang totoo. Ang kailangan niya nalang gawin ay hulihin ang ibon na matagal niya nang hinahabol. Ang penthouse ni Dave Vergara ay naging sentro ng isang operasyong militar. Hindi na ito opisina, ito ay naging command center. Sa bawat dingding ay nakapaskil ang mga litrato ni Melissa. Mula sa CCTV footage ng parket, mga kuha mula sa satellite at mga ulat mula sa mga private investigators na kinontrata niya sa buong bansa. Nakatayo si Dave sa gitna ng silid. Ang kanyang anino'y mahaba at nakakatakot sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga monitor. Hawak niyang metallic gadget na nahulog ni Kai. Hindi ito laruan. Sa loob nito ay may microsecurity na mas advanced pa sa mga gamit ng kanyang sariling IT department. Hindi lang ito basta bata. Bulong ni Dave sa kanyang kanang kamay na si Marco. Ang mga batang ito, sila ay genius. At ang ina nila, si Melissa ay mas matalino kaysa sa aking nakala. Sir, netrack namin ang signal ng gadget. Ulat ni Marco habang nagtatype ng mabilis. Pero nakatanggap kami ng countermeasure. May virus na pumasok sa main server natin. Ang gumawa nito ay isang bata. Tumawa si Dave ng mapait, isang tawa na walang halong saya. Si Kael, ang panganay, ginagamit nilang sarili kong system para itagong kanilang lokasyon. Samantalang si isang lumang bodega sa gilid ng Maynila, naghahanda na si Melissa para sa susunod nilang paglipat. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamadali at takot. Alam niyang sa oras na to, hindi na lang si Dave ang kalaban. Ang mga taong nagtangka sa buhay ni Dave sa parke, ang mga syndicate na gustong pabagsakin ang Vergara Empire, ay alam na rin na may mga assets na sangkot. Mommy, nahack na nilang perimeter firewall natin, sabi ni Kael. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakaharap sa screen. Kailangan na nating umalis. Hindi na natin pwedeng gamitin ang lumang safe house. Kian, Kera, Kai, kunin yung mga gamit, utos ni Melissa. Habang nag-e-empake, naramdaman ni Melissa ang isang pamilyar na vibration sa kanyang cellphone. Isang unknown number. Alam niyang si Dave ito. Sinagot niya ang tawag, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Huwag mo na kaming sundan, Dave, sabi ni Melissa. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng galit. Melissa, ang boses ni Dave sa kabilang linya hindi na galit. Ito ay desperado. Hindi mo sila kayang protektahan na mag-isa. Ang mga taong umaatake sa atin sa parke, mga black ledger sila. Gusto nilang mga bata, gusto nilang gamitin ang talino nila Kael at Kian para sa illegal na gawain. Kapag nakuha nilang mga bata, hindi ka lang nila papatayin. Sisirain nilang kinabukasan ng mga anak mo. Pagsisinungalingan mo ko, Dave, sigaw ni Melissa. Silang dahilan kung bakit ako tumakas. Dahil alam ko kapag napunta sila sa mundo mo, mawawala sila sa akin. Hindi ka nila kukunin dahil sa'yo. Pagpapatuloy ni Dave, ang tono ay nagbago at mas malambot at mas tapat. Kukunin ka nila dahil kailangan kita para mapalitan na kung lumuhod. Melissa, makinig ka. Nasa panganib sila. Iwanan mo bodega, pumunta ka sa safe house na ibibigay ko sa'yo. Ito lang ang paraan para mabuhay sila. Bakit ko papaniwala ng isang bilyonaryo ang tanging alam ay bumili ng lahat ng bagay?
Dahil ang mga batang ito, ang dugo ko, sagot ni Dave. At dahil ang puso ko na akala ko'y matagal nang namatay, ay muling tumitibok dahil sa kanila. At dahil sa'yo. Naputol ang linya. Nanginig ang kamay ni Melissa. Tumingin siya sa kanyang 4 na anak na naghihintay ng kanyang utos. Nakita niyang takot sa mga mata ni Kera, ang pagiging alerto ni Kai, ang talino ni Kian, at ang determinasyon ni Kaela. Mommy? Tanong ni Kera. Sino yung tumawag? Huminga ng malalim si Melissa. Ang laro ng pagtatago ay tapos na. Nagsimula ng laro ng kaligtasan. Mag-iimpake tayo. Aalis tayo ngayon din. Sa labas ng bodega, hindi alam ni Melissa na mga anino ay nakapalibot na. Ang Black Ledger ay nahanap na ang kanilang lokasyon. Ang bawat segundo ay mahalaga sa pagitan ni Dave at ng mga kaaway. Kailangan na pumili ni Melissa. Ang maniwala sa laking sumira ng kanyang buhay o harapin ang kamatayan ng mag-isa. Ang lambat ni Dave ay nakalatag na at hindi niya alam kung mahuli niyang mga ibon o kung ang mga ibon ay lilipad diretso sa kanyang mga kamay para magtago. Ang hangin sa loob ng opisina ni Dave ay tila nanigas. Sa ibabaw ng kanyang mahogany desk ay nakapatong isang dokumento na nagpabago sa tibok ng kanyang puso. Ito ay isang DNA paternity test. Positive, bulong ni Dave. Ang kanyang boses ay rehistradong pait at pagkamangha. Silang mga anak ko, 4 sa kanila. Lahat sila. Sa tabi niya si Marco ay nanatiling nakayuko. Sir, ang Black Ledger nakapalibot na sa huling lokasyon ni Melissa. Hindi na lang tayo naghahanap. Ang mga tauhan nila ay armado ng high-grade military tech. Kung hindi tayo kukilos ngayon, mawawalang mga bata. Dave's eyes turned into slits of pure, cold steel. Ihanda ang chopper. At tawagan mo ang SWAT team ni Vergara Security. Walang uuwi ng buhay sa sino mga hawak sa mga anak ko. Samantalang sa isang lumang apartment sa Binondo, ramdam ni Melissa ang pagyanig ng lupa o baka sa kanyang dibdib lang yon. May nakita siyang itim na van na huminto sa labas. Hindi ito mga tauhan ni Dave. Ang mga markang nakita niya sa van ay ang black logo ng Ledger. Mommy, kailangan nating umakyat sa rooftop! Sigaw ni Kael habang nag-aayos ng kanilang gamit. Nahack na nilang security system ng gusali. Wala nang ibang lalabasan. Habang paakyat sila sa hagdanan, siyang malakas sa pagsabog ang yumanig sa unang palapag. Ang usok ay nagsimulang kumalat. Pilit na kilalagkad ni Melissa ang 4 na bata. Ang kanyang bagay parang sinusunog ng makapal na usok. Kiera, hawakan mo kapatid mo. Kai, huwag kang bibitaw. Sigaw ni Melissa. Pagdating nila sa rooftop, sinalubong sila ng malakas na hangin. Pero laking gulat nila nang makitang siyang helicopter na nakalutang sa ere. Hindi ito nakatutok sa kanila para umatake, kundi para magbigay ng takip. Isang lalaking tumalon mula sa chopper patungo sa rooftop gamit ang isang rappel line. Si Dave, ang presensya nito ay parang isang bagyo. Sa isang iglap, nilabas niyang kanyang baril at pinaputukan ang mga tauhan ng Black Ledger na sumusunod sa kanila paakyat. Ang bawat putok ay may katumpakan, isang Vergara specialty. Melissa, sa likod ko, sigaw ni Dave. Bakit ka nandito? Ganti ni Melissa. Ang kanyang mukha ay puno ng suot at luha. Hinarap siya ni Dave. Ang kanyang mata hindi na malamig. Ito ay puno ng sakit at pagsisisi. Dahil sa mga anak ko, Melissa, alam ko ng lahat. DNA test. Silang mga Vergara. Naniga si Melissa. Hindi sila Vergara. Sila'y mga bata. Mga inosenteng bata. Sila'y magiging ligtas sa kamay ko. Pagtatanggol ni Dave. Bago siya kinuha si Kai at Kera, nilapit sa ligtas na bahagi ng rooftop. Sa gitna ng palitan ng putok, isang balang tumama sa balikat ni Dave. Napadaing siya ngunit hindi siya tumigil. Sa sandaling yun nakita ni Melissa ang pagbabago. Hindi na itong bilyonaryong naghahangad ng kapangyarihan. Ito isang ama na handang mamatay para sa kanyang pamilya. Dave! Sigaw ni Melissa. Ang galit niya biglang napalitan ng takot para sa lalaking mahal niya noon pa man. Ayos lang ako, sagot ni Dave habang pilit na pinoprotektahan sila. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kabilang panig ng rooftop. Ang chopper ni Dave ay tinamaan ng RPG. Umatras ang pilot at napilitang lumayo sandali. Naiwan sila sa rooftop na napapalibutan. Nakatayo si Dave sa gitna, duguan ng balikat, hawak ang baril. Sa likuran niya, ang 4 na bati na kayakap kay Melissa. Melissa, tawag ni Dave habang nakaharap sa mga kaaway. Kung hindi tayo makakalabas dito, gusto kong malaman mo, ang pagtakas mo ay ang pinakamatapang na bagay na ginawa mo. Hindi ko dapat hinayaan na maging piyasa kayo ng buhay ko.
Ang pagkakataong ito ay hindi na tungkol sa pag-aari. Ito ay tungkol sa pagsasakripisyo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Melissa ang tunay ni Dave. Ang lalaki na tabunan ng ginto at kapangyarihan, pero nandun pa rin ang puso. Ang usok mula sa sumabog na chopper ay umahalo sa amoy ng pulbura at nasusunog na semento. Si Dave ay nakasalampak sa sahig. Ang kanyang balikat ay bumubulwak ang dugo, ngunit ang kanyang baril ay nanatiling nakatutok sa mga anino, papalapit mula sa hagdanan ng rooftop. Ang Black Ledger hindi tumitigil. Parang mga gutom na lobo, silang unti-unting kumikipot sa kanilang kinaroonan. Melissa, kunin mo mga bata. Utos ni Dave sa pagitan ng mabilis na paghinga. May emergency exit sa ilalim ng helipad. Huwag kang lilingon. Hindi kita iiwan, sigaw ni Melissa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap ang 4 na bata na ngayon ay tahimik na. Ang kanilang mga mata ay matatalim, sinusuri ang bawat anggulo ng paligid at tila mga mini strategies na naghihintay ng tamang tiyempo. Hindi to pakiusap, galit na sigaw ni Dave. Gawin mong trabaho mo bilang ina. Sa isang saglit nagkatitigan sila. Sa kabila ng panganib, ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na lang puot. Ito ay isang nakakabiging pag-amin ng damdaming matagal nilang sinubukang ibaon. Bago pa man makasagot si Melissa, isang nakakasilaw na smoke grenade ang bumagsak sa gitna ng rooftop. Ang kapal ng usok ay naging sanhi ng kawalan ng paningin. Nakarinig si Melissa ng mga kalabog, ungol ng sakit at ang tunog ng pagtama ng metal sa metal. Dave! Sigaw niya, ngunit ang tanging sumagot ay ang tunog ng isang sasakyang humarurot sa ibaba. Nang humupang usok, wala nang mga kaaway. Wala na rin si Dave. Ang tanging naiwan sa sahig ay ang kanyang mamahaling relo na may bahid ng dugot, isang maliit na transceiver. Mommy! Kinuha nila si Daddy! Mahinang sabi ni Kian. Sa kabila ng kanyang batang edad, ang kanyang boses ay may malamig na katiyakan. Kinuha ni Melissa ang transceiver. Isang boses ang lumabas mula dito. Isang boses na hindi kay Dave. Ito ay boses ng isang matandang lalaking puno ng mapang-aping otoridad. Don Vergara, ang lolo ni Dave. Melissa, panimula ng boses. Ang mga mata ay kailangan ko. Si Dave ay masyado na nagiging marupok dahil sa inyo. Kung gusto mong mabuhay siya, ibigay mo sa akin ng mga quadruplets sa loob ng 2 oras sa Old Vergara State. Ang revelasyon ay tumama kay Melissa na parang kidlat. Ang Black Ledger hindi lang pala isang external syndicate. Sila'y mga tauhan ni Don Vergara. Ang buong buhay ni Dave, ang kanyang pagiging bilyonaryo at ang kanyang kapangyarihan, lahat pala'y nakatali sa isang organisasyong ang layunin ay kontrolin ng mundo sa pamamagitan ng dugo at talino. Hindi tayo susuko, sabi ni Melissa. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Kael, kaya mo bang itrack ang signal na ito? Tumango si Kael, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Kaya ko, Mommy, pero kailangan natin ng kagamitan. Gagamitin natin ang lahat ng tinago ni Dave sa mga safe house niya, sagot ni Melissa. Habang bumababa sila sa gusali, unti-unting nabubuo ang plano sa isip ni Melissa. Hindi lang siya basta tatakas. Ngayong alam niya nang ang mismong dugo ni Dave ang nagtatangkang pumatay sa kanya at sa kanyang mga anak. Kailangan niya nang maging kasing bagsik na mga Vergara. Ang pagdukot kay Dave ay ang huling pagkakamali ni Don Vergara. Dahil sa pag-aakalang mahina si Melissa, hindi niya inasahan ang yaya na dati niyang minamaliit ay magiging leader ng isang rebelyon mula sa loob ng sarili niyang pamilya. Mga anak, bulong ni Melissa habang sumasakay sila sa isang nakatagong sasakyan sa basement. Ihanda ninyong inyong sarili. Hindi tayo pupunta doon para magpasakop. Pupunta tayo doon para bawiin ang ama ninyo at tapusin ang madilim na legacy ng mga Vergara. Sa bawat kilometrong binabaybay nila patungo sa Old Vergara State, ang nararamdaman ni Melissa hindi natakot. Ito ay isang matinding uhaw para sa katarungan. Ang bilyonaryo kailangang iligtas at ang imperyo kailangang sunugin. Ang Old Vergara State ay hindi lamang isang mansyon. Ito ay isang kuta na nakabaon sa gitna ng masukal na gubat, isang monumento ng karangyaan na nababalot ng dugo at krimen. Habang papalapit ang sasakyan ni Melissa, ramdam niyang bigat ng bawat metrong naglalakbay. Katabi niya sina Kael, Kian at Kier at Kai, na tahimik na nagche-check ng mga improvised gadgets na binuo nila mula sa mga piyesang nakuha nila sa safe house ni Dave. Mommy? Tawag ni Kael. Ang kanyang mga daliri mabilis na nag-a-adjust sa isang holographic interface na ininstall niya sa dashboard. Nahako ng internal surveillance ng state. Si Daddy nakakulong sa underground bunker pero may hindi tama. Hindi siya binabantay ng mga tauhan ng mga Black Ledger.
Ang mga gwardya ay mga private mercenary ni Don Vergara. Humigpit ang hawak ni Melissa sa manibela. Ang plano ay manatiling pareho. Kael, i-disable mo ang lahat ng sensor sa perimeter. Kai, ikaw ang bahala sa distraction sa West Wing. Kiera, Kian, kailangan nating makuhang master key mula sa security room. Akong bahala sa lolo nyo. Nang makarating sila sa gate, hindi sila dumaan sa harap. Ginamit nilang isang drainage pipe na na-discover ni Kael sa satellite map. Habang gumagapang sila, sa loob ng madilim na lagusan, isang alaalang bumalik kay Melissa. Isang alaala na pilit niyang kinalimutan. 5 taon na nakakalipas ang gabi ng kanyang pagtakas. Akala niya nakatakas siya dahil sa kanyang diskarte, ngunit ngayon habang binabagtas niya mga pasilyo ng state, isang pamilyar na simbolong nakita niya sa isang lihim na pinto, ang tatak ng Project Chrysalis. Project Chrysalis, yun ang pangalang nakita niya sa folder na ninakaw niya kay Dave nung gabi na tumakas siya. Nang marating nila ang main hall, tumigil si Melissa. Sa harap ng isang malaking painting ni Don Vergara, isang pamilyar na figura naghihintay. Ito ay ang kanang kamay ni Dave, si Marco, ngunit hindi ito nakatingin sa kanila ng may puot. Sa halip tumango ito. Miss Melissa, inaasahan ko na kayo na darating, wika ni Marco. Ano ang ibig sabihin nito, Marco? Tanong ni Melissa, ang kanyang baril ay nakatutok pa rin sa dibdib nito. Hindi ka tumakas dahil sa takot, Melissa, sagot ni Marco habang naglalakad papalapit. Tumakas ka dahil yun ang utos ni Dave. 5 taon na nakalipas, nalaman ni Dave na sarili niyang lolong nagplano na gawing assets o experiment ang mga anak niya. Ayaw ni Dave na lumaki sila sa loob ng sistemang ito. Kaya binuo niyang Project Chrysalis. Isang planong ilayo kayo sa imperyo, burahin na inyong digital footprint at itago kayo sa isang lugar na hindi maaabot ng kahit na sinong Vergara. Napatigil si Melissa. Ang bawat salita ni Marco ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Sinungaling ka. Si Dave, siyang dahilan kung bakit ako nagdusa ng mag-isa. Nagmumukha siyang malupit dahil yun ang paraan para maniwala ang Don na sumusunod sa kanya. Si Dave, mismong nag-setup ng lahat ng pera sa account mo. Siya ang nag-aayos ng bawat pagkakataon na nakikita mo siya para masiguro niyang ikaw pa rin ang hawak niya habang pinoprotektahan ka sa malayo. Paliwanag ni Marco. Sa loob ng silid, unti-unting gumuho ang mundo ni Melissa. Ang lahat ng paghihirap, ang bawat gabing umiiyak siya sa takot habang yakap ang mga bata ay bahagi ng isang laro na hindi niya alam ang mga rules. Si Dave ay hindi lang isang bilyonaryong naghahabol. Siya ay isang ama na nakipagsugal sa sarili niyang buhay para sa kanila. Bakit? Bulong ni Melissa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil alam niya na sa sandaling magkaroon ng maliit na bitak sa inyong pagtatago, babawiin kayo ng Don. At ngayon nangyari na ang mga kinatatakutan niya. Dagdag ni Marco, biglang bumukas ang malaking pinto ng hall. Niluwa nito si Don Vergara kasamang ilang armadong tauhan. Si Dave ay nakagapo sa likod nito, sugatan at bugbog. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matapang. Nang makita ni Dave, si Melissa at mga bata, ang kanyang mukha ay nabalot ng gulat at pag-aalala. Melissa, hindi mo dapat ginawa ito, sigaw ni Dave. Shut up! Sigaw ng Don, sabay sipa sa tagiliran ni Dave. Ang bilyonaryong ito ay nagpakita ng kahinaan dahil sa inyong mga bata. Ngayon, Melissa, dahil nandito na kayo, tapos ng laro, ibibigay niyo mga bata sa akin o mamamatay ang lalaking ito sa harap ninyo. Tumingin si Melissa kay Dave, nakita niyang pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit sa sandaling yon, hindi na siyang yaya na natatakot. Hindi na rin siyang babaeng sumusunod sa script ni Dave. Siya isang ina na handang bumura ng legacy ng mga Vergara. Marco, tawag ni Melissa nang hindi inaalis ang tingin sa Don. Ilabas mo mga bata. Mommy! Sigaw ni Kiera. Sumunod kayo sa kanya, utos ni Melissa. Hinarap ni Melissa ang Don. Akala mo, kontrolado mong lahat, Don Vergara? Pero hindi mo alam, ang bawat kagamitan, bawat computer at bawat tao sa state na to ay hindi na sa iyong katapatan. Sa isang iglap, mamamatay ang lahat ng ilaw. Ang mga gwardiya ay nagkagulo nang biglang hindi gumana ang kanilang mga communication gear. Si Kael mula sa labas ay nag-override ng buong main power grid ng state. Ang laro ay tapos na. Bulong ni Melissa habang hinahawakan ng isang remote detonator na binigay ni Marco kanina. Dahil sa loob ng 5 taon, hindi lang ako nagtago, natuto rin ako na lumaban.
Sa isang pindot, ang buong underground bunker ay yumanig. Hindi dahil sa pagsabog, kundi dahil sa paglabas ng mga backup security ni Dave na lihim na nakapasok sa state. Ang Project Chrysalis ay hindi lang pala plano para sa pagtakas. Ito ay plano para sa isang kopdita. Ang pagtakas ni Melissa hindi pagtalikod. Ito'y paghahanda para stigmaan at ngayon ang mga Vergara ay magbabayad sa bawat luhang ipinatak ni Melissa. Ang gabi hindi na madilim. Ito ay nabahira ng apoy at ingay ng mga bala. Ang mansyon ng mga Vergara ay nag-iisang arena ng kaguluhan habang ang mga mercenary ni Don Vergara ay nagkakagulo dahil sa system failure na gawa ni Kael. Si Melissa ay walang pag-alinlangan na sumunod sa gitna ng hall. Ang kanyang bawat takbang ay may dalang determinasyong hindi kayang tapatan ng kahit na anong sandata. "Dave!" sigaw ni Melissa. Si Dave na nakagapos sa isang mabigat na silya ay nakatingin sa kanya na may halong pagkamangha at takot. "Melissa, umalis ka na dito. Masyado mapanganib." Hindi siya nakinig. Sa isang mabilis na galaw, nilabas niyang isang tactical knife na kinuha niya mula sa utility belt ni Marco at hiniwang mga gapos ni Dave. Pagkalaya agad na bumangon ang bilyonaryo. Ang kanyang sugatang balikat ay tila walang epekto sa kanyang pagiging alerto. Agad niyang kinuhang baril na nahulog ng isa sa mga tauhan ng Don. "Hindi ko akalain na nagbabalik ka para sa akin," bulong ni Dave. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon sa kabila ng tensyon. "Hindi lang ako bumalik para sa'yo, Dave. Bumalik ako para tapusin ang sistemang ito," sagot ni Melissa. Kinarap niya si Don Vergara na ngayon umatras sa patungo sa kanyang pribadong elevator. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at galit. "Patayin niyo sila!" sigaw ng matanda sa kanyang natitirang mga tauhan. Ang sumunod na 10 minuto ay isang sayaw ng kamatayan. Si Dave at Melissa ay kumilos bilang isang unit. Isang perpektong tandem na tila ilang taon na nagsasanay. Si Dave ang nagsisilbing offensive shield. Pinapabagsak ang bawat lalaking lumalapit habang si Melissa naman ang nagdedirekta ng kanilang galaw. Gamit ang kanyang kaalaman sa layout ng mansyong natutunan niya nung siya yaya pa lamang. "Kiara, Kian, sa kaliwa!" sigaw ni Melissa sa transceiver. Mula sa itas ng balkonahe nagbato ng smoke pellets ang magkapatid na nagdulot na karagdagang kalituhan sa mga kalaban. Si Kai naman ay mabilis na nag-navigate sa paligid para i-disable ang mga surveillance camera habang si Kaela nag-ooperate ng main security terminal para buksan ang mga pinto tikulong ang mga tauhan. "Ang mga bata," bulong ni Dave habang nakikipaglaban. Sila nagpapatakbo ng defense. Silang pinakamagaling na team na nakilala ko," sagot ni Melissa habang pinapatumbang isang lalaki gamit ang isang disarming technique. Nang marating nilang elevator, wala nang ibang matakbuhan si Don Vergara. Nakaharap na siya sa kanyang apot sa babaeng itinuring niyang mababa. Ang matanda ay humahalakhak, bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay. "Akala niyo ba ay panalo na kayo? Ang imperyong ito ay nakatayo sa dugo. Kung mawawala ako, mawawalang proteksyon ng bawat isa sa inyo," pagbabanta ng Don. "Ang proteksyon na kailangan namin ay hindi galing sa'yo," sagot ni Dave. Ang baril ay nakatutok mismo sa sentido ng matanda. "Ang tanging proteksyon namin ay ang isa't isa." "Dave, wag!" pigil ni Melissa. Hinawakan niyang kamay ni Dave. "Huwag mong dumanak ang dugo niya sa mga kamay mo. Ipaubaya mo ito sa batas. May hawak kami ebidensya ng lahat ng illegal na transaksyon ng mga Vergara Holdings. Lahat ng krimen, lahat ng pagdukot, lahat nasa server pa ni Kael." Sandaling nagatubili si Dave. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unti napalitan ng liwanag. Binaba niyang baril, ngunit hindi ito binitawan. Sa isang mabilis na galaw, hinila niyang Don at pinagapos to sa mga tauhan ni Marco na kararating lang. "Tapos ng paghahari mo, Lolo," wika ni Dave. Nang ilabas ang Don mula sa mansyon kasabay ng pagdating ng mga pulis at ng mga media, ang buong state ay binalot ng mga ilaw ng mga sirena. Si Melissa ay napaupo sa sahig. Ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Naramdaman niyang 4 na maliliit na pares ng kamay na yumayakap sa kanya. "Mommy, ayos ka lang ba?" tanong ni Kiara. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang mga anak. Si Dave ay lumapit at lumuhod sa harap nila. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Melissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Salamat," bulong ni Dave. "Salamat dahil hindi ka sumuko. Salamat dahil pinalaki mo sila ng ganito katapang." "Hindi to katapangan, Dave," sagot ni Melissa habang tumutulong kanyang mga luha. "Ito ay pagmamahal. Ang tanging bagay na hindi mo mabibili o mapagpaplanuhan." Sa labas ng mansyon, ang pagsikat ng araw ay nagsimulang tumagos sa mga bintana.
Nilalamon ng kadiliman na nakaraan. Ang pamilyang Vergara ay buo na, ngunit sa ibang paraan. Hindi na sila mga piyesa. Sila na mga arkitekto ng sarili nilang kinabukasan. Ngunit alam ni Melissa na hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang pagdilinis sa pangalan nila at ang pagbuong muli ng kanilang buhay ay magsisimula pa lamang. Ngunit sa unang pagkakataon hindi na siya natatakot dahil hawak niya na ang kamay ng lalaking handang maging ama at ang mga anak na handang maging sandata ng hustisya. Ang masamang panaginip ay natapos na at sa harap nila ay isang bukang liwayway na puno ng pag-asa. Ang halimuyak ng dagat ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw, pilit na pinapakalmang mga naiwang tensyon sa loob ng isang pribadong beach house sa labas ng syudad. Malayo to sa mga mansyon ng mga Vergara, malayo sa mga baril at malayo sa anino na nakaraan. Matapos ang magulong gabi, dito sila dinala ng mga tauhan ni Marco sa isang ligtas na paraiso kung saan walang Don Vergarang sumusubaybay sa bawat galaw nila. Nakatayo si Melissa sa harap ng malapad na bintanang salamin, pinamamasdan ang paghampas ng alon sa pangpang. Ang kanyang isip ay kasing gulo ng karagatan. Sa kabilang kwarto, mahimbing na natutulog ang apat niyang anghel na sina Kael, Kian, Kiera at Kai. Pagod sa mga nangyari, ngunit ligtas. Sa likuran naman niya, sa isang malaking kama ay nakahiga si Dave. Ang balikat nito ay balot ng makapal na benda mula sa tama ng bala at ang mukha nito ay puno ng mga pasa, ngunit ang paghinga nito ay kalmado at payapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na kailangan tumakbo ni Melissa, ngunit ang paghinto ay nagdala ng panibagong uri ng sakit. Ang sakit ng pag-aalala at ang pangangailangang harapin ng katotohanan. Narinig niyang mahinang kaluskos ng kumot. Melissa, isang paus ngunit malalim na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon siya. Gising na si Dave. Pilit na inaangat ang kanyang sarili gamit ang hindi sugat ang braso. Ang mga mata nito na dati kasing lamig ng yelo, ngayon ay puno ng matinding pangungulila at kahinaang hindi kailanman nakita ni Melissa noon. Hindi ka pa dapat gumagalaw, Dave. Sariwa pang sugat mo. Malamig ngunit may mag-aalalang wika ni Melissa. Nilapitan niya ito upang tulungan sumandal sa unan. Hinawakan ni Dave ang kamay niya. Ang mga daliri nito ay magaspang, ngunit mainit. Paano ko makakapagpahinga, Melissa? Kung ang babaeng dahilan kung bakit ako patuloy na humihinga ay nakatayo sa malayo at parang handang tumakbo ulit. Bumuntong hininga si Melissa at dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pinaghalong galit at lumbay. Hindi na ako tatakbo, Dave. Wala na akong tatakasan. Pero hindi ibig sabihin nun, madali ko makakalimutan ng lahat. 5 taon ako nabuhay sa takot. Sa bawat anino, sa bawat pamilyar na sasakyan, akala ko'y katapusan na namin. Akala ko, ikaw ang halimaw na kukunin ng mga anak ko para gawing mga makina ng imperyo mo. Tumungo si Dave, ang kanyang pangay tumigas habang pinipigilan ang sariling emosyon. Alam ko, at habang buhay kong pagsisisihan, na kailangan mong maramdaman yon. Ngunit kailangan mong maintindihan nang nalaman kong nagdadalang tao ka. Narinig kong plano ni Lolo, nais niyang kunin ng mga bata. Pagkapanganak mo't ipapapatay ka. Wala siyang ititirang kahinaan para sa akin. Nalaki ang mga mata ni Melissa sa narinig. Ang lalamunan niya tila natuyo. Wala akong laban sa kanya noon, Melissa. Pagpapatuloy ni Dave, ang boses ay nanginginig sa matinding pait. Hawak niya ang buong board of directors. Ang mga pulis, ang mga sindikato, ang tanging paraan para mailigtas ko kayo ay ang gumawa ng ilusyon. Kailangan kong palitawin na wala akong pakialam sa inyo. Nilagay ko mga peking dokumento at ang susi ng locker sa opisina ko. Dahil alam kong kukunin mo yun. Ako ang nag-setup ng Project Chrysalis para burahin ang digital footprint mo. At akong lihim na nagpapadala ng pondo sa account na ginagamit mo sa probinsya. Kung totoo yan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo kung isipin na galit ka? Na nag-iisa ako? Humahagulol na si Melissa. Ang mga luhay tuluyang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila sa sabog. Dahil kung alam mong totoo, baka hindi ka makatakas ng maayos. Sagot ni Dave, ang mga mata ay puno na rin ng luha. Kung alam mong totoo, makikita ni Don Vergara ang pag-asa sa mga mata mo. Kailangan niya makita ang tunay mong takot para maniwala siyang magkagalit tayo. Kailangan kong durugin ang puso mo, Melissa, para lang patuloy itong tumibok. Araw-araw, pinapanood ko kayo sa malayo. Gustong-gusto kong yakapin ang mga anak natin pero hindi pwede. Isang pagkakamali ko lang,
Isang paglapit ko lang at kukunin sila ng kalaban. Parang gumuhong mundo ni Melissa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pagmamahal na sikinerpisyo ni Dave. Nakita niyang binunaryong nagubad ng kanyang kayabangan at kapangyarihan. Isa lalaking binigay ang lahat kahit ng kanyang sariling kaligayahan para sa kaligtasan ng kanyang mag-iina. Dahan-dahang inabot ni Melissa ang mukha ni Dave. Pinunasan niyang luhang pumatak mula sa mata ng lalaking minsan niyang kinatakutan. Ang tanga-tanga mo, bulong ni Melissa. Ang boses ay basag ngunit may lambing. Ang tanga-tanga mo dahil inakala mo ang lahat ng bigat ng mag-isa. Patawarin mo ko, Melissa. Patawarin mo ko sa lahat ng luha mo. Pagmamakaawad ni Dave, pinikit itong kanyang mga mata at sinandal ang kanyang mukha sa palad ni Melissa. Patawarin mo ko dahil hindi ko kaagad na ibigay ang pamilyang nararapat sa inyo. Hindi na sumagot si Melissa. Sa halip yumuko siya at dinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Dave, pababa sa mga panga nito hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. Ito ay isang halik na walang halong pagnanasa o kasinungalingan. Ito ay halik ng pagpapatawad, ng paghihilom at ng isang pangakong hindi na muling magkakahiwalay. Shh! Nandito na tayo. Ligtas na tayo, bulong ni Melissa habang yakap ng mahigpit ng ama ng kanyang mga anak. Ramdam niyang pagluwag ng paghinga ni Dave. Tila isang taong nakawala sa matagal ng pagkakakulong. Naputol ang kanilang sandali nang makarinig sila ng isang maliit na ubo mula sa pintuan. Sabay silang napalingon. Nakatayo doon si Kael. Hawak ang kanyang tablet habang nakadungaw naman sa likuran nito sina Kian, Kera at Kai. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at inosenteng ngiti. Mommy? Ibig sabihin ba nito, hindi na tayo magtatago? Tanong ni Kiera habang kinukusot ang kanyang mga mata. Nagkatinginan sina Melissa at Dave. Parehong may masayang luha sa mga mata. Inilahad ni Dave ang kanyang walang sugat na braso. Halik kayo dito, lumapit kayo kay Daddy. Tumakbo ang apat na bata at maingat na yumakap sa kanilang mga magulang. Sa loob ng maliit na tahimik na kwartong yun, habang unti-unting sumisikat ang araw at nagbibigay ng ginito ang liwanag sa paligid, nahanap din sa wakas ni Melissa ang kanyang tunay na tahanan. Ang imperyo ng mga Vergara ay maaring gumuho, ngunit ang pamilyang itinayo nila mula sa mga guho nito ay mananatiling buo at hindi matitinag magpakailanman. Ang himpapawid sa itaas ng pribadong isla ng mga Vergara ay malinaw at asul, isang matalim na kaibahan sa maulan at madilim na gabi ng pagtakas na naganap 6 na taon nang nakakalipas. Ngayon, ang isla ay puno ng mga bulaklak, puting tela na humahampas sa hangin at mga tunog ng masayang musika na nagmumula sa isang maliit na banda. Hindi itong magarbo at malamig na kasal na inaasahan ng mundo mula sa isang tulad ni Dave Vergara. Ito ay isang simpleng pagtitipon ng pamilya at mga malalapit na kaibigan. Nakatingin si Melissa sa kanyang refleksyon sa salamin. Suot niyang isang simpleng puting bestida na humahalik sa kanyang katawan. Simple ngunit elegante. Sa likuran niya ang 4 na quadruplets ay abala sa pag-aayos ng isa't isa. Si Kael na nakasuot ng maliit na tuxedo ay sinisiguradong tuwid ang pagkakatali ng kurbata ni Kai. Habang si Kera naman ay nalalagyan ng bulaklak ang buhok ni Kian. Mommy, ang ganda mo! Bulong ni Kera habang niyayakap ang kanyang bewang. Salamat mga anak, sagot ni Melissa habang hinahaplos ang buhok ng 4. Ramdam niyang kaba, hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa katotohanan sa wakas ay wala na silang itinatago. Sa labas nakatayo si Dave sa altar na gawa sa kahoy at mga puting rosas. Ang kanyang sugat sa balikat ay halos magaling na bagamat nag-iwan to ng peklat na nagsisilbing paalala ng gabing halos mawalang lahat sa kanya. Nang lumabas si Melissa, tila humintong mundo para kay Dave. Ang bilyonaryong minsan ay kinatakutan ng lahat dahil sa kanyang kawalan ng emosyon ay kitang-kita ang pagluha. Para sa kanya, si Melissa hindi lang babaeng mahal niya. Ito ang liwanag na nagligtas sa kanya mula sa kadiliman ng sarili niyang pamilya. Habang naglalakad si Melissa patungo sa altar, dumaan siya sa hanin ng mga panauhin. Naroon si Marco na ngayon isa na sa pinagkakatiwalaang katuwang sa pagpapatakbo ng bagong Vergara Foundation. Wala nang mga armadong gwardya
Ang seguridad ay hindi na nakatutok sa pagbabantay, kundi sa pagpapanatili ng katahimikan ng isang pamilyang nagsisimula muli. Nang abutin ni Dave ang kamay ni Melissa, ang init ng balat nito ay nagbigay ng kapanatagan sa dalaga. Handa ka na bang harapin ang mundo bilang isang Vergara? Bulong ni Dave sa isang boses. Napuno ng pagmamahal, ngumiti si Melissa. Hindi bilang isang Vergara, Dave, kundi bilang kapareha mo. Dahil ang pamilya natin, hindi pagmamayari ng kahit na sinong apelido. Pagmamayari natin ito. Ang kanilang mga panatay simple, walang mga pangako ng kapangyarihan o yaman. Ang mga pangako nila ay para sa proteksyon, pagtitiwala at hindi matitinag na pagmamahal para sa kanilang 4 na anak. Nang magpalitan sila ng singsing, narinig nilang malakas na palakpakan mula sa mga bata. Si Kael at Kian na hindi mahilig sa emosyonal na palabas ay nakangiti ng matamis habang si Kai at Kera ay halos maiyak sa tuwa. Pagkatapos ng seremonya sa gitna ng pagdiriwang, lumapit ang 4 na bata sa kanilang mga magulang. Mommy, Daddy, panimula ni Kian hawak ang isang maliit na sobre. Gusto naming magpasalamat, hindi dahil sa mga laruan o sa mga magandang buhay ngayon. Gusto naming magpasalamat dahil pinili nyo kaming protektahan kahit nung panahon kailangan nyo ring protektahan ang sarili nyo. Si Dave, na hindi na napigilan ng emosyon, ay lumuhod para mapantayan ng taas ng mga bata at niyakap silang lahat. Ito ang imahe hindi kailanman inakala ng mundong makitang malamig na bilyonaryo na puno ng luha at pagmamahal. Kayo ang buhay ko, wika niya. At hindi ko nahayaang mawala pang pamilyang ito. Habang papalubog ang araw, ang dagat ay nagkukulay ginto. Si Melissa ay nakatayo sa tabi ni Dave. Nakasandal ang ulo sa balikat nito. Ang nakaraan ay parang isang madilim na kabanata na natapos na sa wakas. Ang mga banta ng Black Ledger, ang malupit na impluwensya ni Don Vergara at ang pagtatago sa dilim, lahat ng yun ay bahagi na lamang ng alaala. Ano ang susunod na plano? Tanong ni Melissa habang pinagmamasdan ng mga batang naghahabulan sa pangpang. Susunod? Tumawa si Dave, isang masaya tunay. Ang susunod ay mamuhay ng tahimik. Gusto kong turuan si Kael ng negosyo. Si Kia ng kasaysayan, si Kera ng pagiging malakas at si Kai ng pagiging malaya. Gusto kong maging ama sa lahat ng oras, hindi bilyonaryo. Mukhang mahabang bakasyon yan, biro ni Melissa. Higit pa sa bakasyon, sagot ni Dave habang hinahalikan ang kamay ni Melissa. Ito ay simula ng buhay na matagal na nating dapat tinatamasa. Sa malayong mga batay sumisigaw, tinatawag ang kanilang mga magulang. Mommy! Daddy! Hali kayo, maglalaro tayo sa tubig! Tumakbo sina Melissa at Dave patungo sa pangpang. Ang mga paa nila'y nakabaon sa buhangin, malaya't walang kinatatakutan. Ang bawat takbang hindi na pagtakas. Ito ay isang pagtakbo patungo sa hinaharap. Isang hinaharap na sila mismo ang naghubog, puno ng liwanag, tawanan at walang hanggang init ng isang pamilyang hindi na kailanman muling magkakahiwalay. Sa ilalim ng kalawakan ng bituin, habang nagtatawanan silang anim, ang nobela ng kanilang buhay ay hindi nagtatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa isang pahinang walang bahid ng puot kung hindi puno ng pangakong walang hanggan. Ang Running Away with the Billionaires Quadruplets ay hindi lang kwento ng pagtakas. Ito ay kwento ng pag-uwi kung saan ang tunay na kayamanan hindi ang imperyo ng salapi, kundi ang bawat tibok ng puso ng mga taong mahal mo. At sa gabi ng kanilang kaligayahan, ang lahat ay tahimik. Ang dagat ay humihingi ng payapa at ang pamilya Vergara ay natagpuan ng kanilang pahinga. Hindi na kailangan tumakas, hindi na kailangan magtago dahil sa wakas, sila ay malaya na. Grabe, hindi ba? Sino mag-aakalang sa likod ng lahat ng baril, hacking at power play, ang pinakamalakas na sandata pa rin pala ay ang pagmamahal na hindi matitinag. Sina Melissa at Dave ay dumaan sa apoy, literal at figuratibong paraan. Pero kung may isang aral na tayong dapat bitbitin, pagkatapos ng kwentong ito, yun na ito. Ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong imperyo, kundi sa kung gaano mo kahandang ipaglaban ang mga taong mahalaga sa iyo. Minsan, akala natin kailangan nating tumakbo para maging ligtas o kailangan nating magtago para hindi masaktan. Pero tinuro sa atin ni Melissa at ng kanyang mga anak ng pinakamagandang tahanan ay hindi yung mansyon na puno ng ginto, kundi ang pamilyang handang manindigan kasama mo sa gitna ng unos.
Sana'y naging inspirasyon ng kwentong ito at ng bawat pagkakamali, gaano man kabigat ay pwedeng maging simula ng isang mas magandang bukas. Dahil sa dulo, ang tanging bagay na tunay na may halaga ay ang pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit at ang kapatarwang nagpapalaya sa ating lahat. Maraming salamat sa pakikinig, mga kasama ko, hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pagbangon. Paalam!